Guys, napanood ko yung nangyayari, no, yung rally nila ni former President Duterte. Yung time na siya na yung nag-speech, no. Hindi ko alam kung saang lugar 'yon, kung saang lugar sila nagrarally. Pero mukhang sa pangangampanya ngayon, no, both side, mukhang hindi yata tama yung ginawa doon sa rally nila ni former President Duterte, no. Ako sabihin ko sa inyo, guys, no, ako yung mga PDP laban, no, mga candidates ni Duterte, sa totoo lang, wala akong ibubuto diyan. Hindi ako magbubuto sa kanila, kahit ni isa sa kanila wala akong ibubuto sa kanila. Pero itong nangyayari sa kanilang rally mukhang hindi yata tama. Isipin nyo pa naman, guys, no. O nga, ano, bigyan ko kayo dahilan bakit hindi ko ibubuto yung mga kandidato na in-endorse ni Duterte. Kasi sa aking opinion, no, sa paniniwala ko, ayoko kasing ibuto. Ang dahilan ko lang is dahil mukhang umapanig sila sa China. Yun ang dahilan ko. Dahilan ko lang to, no. Personal na dahilan ko bakit kahit maganda yung mga programa nila, pero hindi ako bubutos sa kanila. Dahilan ko yung sabihin nila natin pro China. Pero hindi ko nagugustuhan yung speech ni Duterte. Yung time na nag-i-speech na si Duterte, pinatunog yung siren. Pinatunog, no? Pag-start pa lang magsasalita si former President Duterte, ay pinatunog yung siren. Hindi tama yon. Walang ganunan. Pangampanya yung kalaban nyo. Hindi naman natin kung sino yung nagpatunog noon, pero hindi naman pwedeng sabihin na nagkataon lang, no, na tumunog nung nagsalita na si former President Duterte, tumunog yung siren. Mukhang hindi naman natin pwedeng sabihin na nagkataon lang. Yung pagtunog doon sa siren na yon, talagang sinadya talaga yon. No, pero hindi natin masabi kung sino ang may kagagawan, no? Pero ang masasabi ko lang doon sa nangyayari na yon, walang ganyanan, no? Walang bastusan. Walang kung galit kayo kay former president, dapat ilagay nyo sa lugar yung ang inyong galit. Hindi yung nangangampanya sila, pumupunta sila doon, nangangampanya sila sa isang lugar at sasabihin nila kung ano yung plano nila, kung ano yung gusto nila, kung ano yung ipaalam sa mga tao ni former President Duterte, yung mga karakter ng kanyang kandidato. Yun lang ang pakay doon para makakuha sila ng buto, no? Makuha nila ang loob ng mga tao sa lugar na yon para iboto yung kanyang mga kandidato na ini-endorso niya. Pero ang ginawa nyo naman ay pinatunog nyo yung siren. Napakatagal pa naman bago tumigil. Walang ganyanan, guys. No, sa mga politiko dyan, walang ganyanan. Hayaan yung magsalita yung mga kalaban nyo sa politiko. Hayaan nyo, huwag nyong iisturbuhin. No? Ano yun bastusan na yun Alam nyo, guys, no, kung sino man yung politiko na may pakana nun, o sino man yung nagutos nun, sa nakikita ko sa pangyayari na yun, guys, sigurado ako, guys, no, naaawa yung mga tao, no, at nababastusan yung mga tao sa ginawa nyo.
malaki pa ang posibilidad na yung mga tao ay bumaliktad. No? Bumaliktad kasi kinawawa nyo eh. Kinawawa nyo yung rally ni former President Duterte. No, may posibilidad na bumaliktad yung mga tao imbis na yung mga tao na ibuboto kayo kung sino man yung kalaban ni former president, imbis na iboto kayo, baka bumaliktad pa sila, is ibuboto na lang nila ang mga kandidato ni former President Duterte. Kasi bastos ang dating. Yung pagpapatunog nyo ng siren doon, no? Ano yun, may magbabackfire yun. Magbabackfire yun sa inyo kung sino man yung may kagagawa noon nung nagpatunog ng siren. Kung malamang, kung malamang ang iniisip ng mga tao walang ibang suspect kundi yung sa kabilang partido. Ganun talaga ang pumapasok sa isipan ng mga tao. No? So magkaroon ng, imbis na ibubuto kayo, babaliktad na lang. Bubuto na lang sila sa mga kandidato ni former President Duterte. Bakit po? Kasi ang datingan sa inyo is binastos nyo. Binastos nyo at ang bastos nyo. Walang bastusan, walang bastusan, walang ganyan na, no, na kung sa inyo daw kaya gawin yan, no, mag-i-speech kayo, tapos bigla na lang magpatunog ng siren na sobrang lakas. Hindi, ano yun, guys, tumakbo kayo sa inyong posisyon, no, nakikiusap kayo sa sa mga taong bayan na mabigyan kayo ng trabaho. No, kasi yung pagtakbo niya ng politika, trabaho yan. Dapat guys, ang gagawin nyo, no, ipakita nyo sa mga tao na karapat dapat kayo sa trabaho na yan. Hindi yung pinapakita nyo sa mga tao na bastos kayo. Pambabastos yan eh. Pangbababo yan eh, panglalamang sa kalaban nyo. Walang ganyanan. No, hayaan nyo yung kalaban nyo na magsalita dyan kung ano man yung lumalabas sa kanilang bibig. Hayaan nyo, kung hindi nyo gusto yung kanilang sinasabi, dapat i-counter nyo. Paliwanagan nyo rin yung mga tao na dapat kayong iboto kaysa mga ini-endorso ni Duterte kasi ganito, ganyan, ganito yung mga plataforma nila, ganito yung gagawin nila, mas maganda pa yung amin, kaya dapat kaming iboto. Ganun dapat, hindi yung sipin nyo. Kasi imbis na magsasalita na si former President Roa Duterte, pinatunog nyo yung siren. Guys, alam nyo ba yung ang impact doon sa ginawa nyo doon sa rally ni Duterte? Naaawa yung mga tao sa kanila. Naaawa sila. Imbes na kumbinsihin nyo yung mga tao na kaawaan kayo, kumbinsihin nyo ng mga tao na kayo ang iboto, kayo yung ilalagay sa posisyon na yan, kayo yung ilalagay sa trabaho na yan, na gusto nyong maging posisyon sa gobyerno, ang ginawa nyo, pambabastos eh. Walang ganyanan. Sa mga kababayan ko, no, ito na lang ang masasabi ko, no. Tayong mga botante, tayong mga kababayan, piliin natin yung iboboto natin na hindi bastos katulad ng ginawa sa rally ni Duterte. Pangbabastos yun eh. No, piliin natin yung mga taong bigyan natin ng trabaho sa ating gobyerno, yung mga hindi bastos. No? Yung mapagkakatiwalaan natin, siyempre. Kasi yung ganun bastos na ginagawa doon, yun, hindi mo dapat pagkakatiwalaan yun. No? Bastos nga sa rally, mas lalo